Hello! So sa mga hindi ulit nakakilala sa akin, so ako nga pala si Marlon Ubaldo. So ginawa ko tong vlog na to para may dahilan ako sa asawa ko para mabili lahat ng gadget na gusto ko at sabihin ko lang guys na para lang to sa vlog. So ngayong araw na to is lumabas na yung Nintendo Switch sa ibang bansa. No? So dito sa Pilipinas guys is sa June 26 pa siya lalabas. So nakapag-pre-order na ako sa Game Extreme kasi sa Game Extreme guys is ubos na yung pre-order nila. No? So meron pa akong isa pang alam na link kung saan ka pwede mag-pre-order, no? So, i-check mo na lang dyan sa may comment section dyan sa may baba. So, ang ginagandahan, guys, ng Nintendo Switch is hybrid siya. So, pwede siyang gaming console or pwede rin siyang gaming handheld kasi pag inalis mo siya sa dock, no? So, pwede mo siyang bitbitin kahit saan. So, yung Nintendo Switch, guys, is hindi natin sasali dito sa vlog na to. Kasi, guys, ang pag-uusapan natin sa vlog na to is ano ba yung mas maganda? Bumili ka na lang ng gaming console o bumili ka ng gaming handheld? So kung may hardware syndrome ka na katulad ko, ang conclusion lang dyan is bilhin mo lahat. Pero kung wala ka namang hardware syndrome na katulad ko at medyo limited yung budget mo guys, ito guys yung mga opinion ko para mas madali ka makapili. No? Kasi guys meron akong Xbox. Yan, makikita nyo sa my screen. And syempre, meron rin akong PS5. So, meron rin akong gaming laptop, guys. Dalawa, pero hindi natin pag-uusapan yung gaming laptop kasi ang pag-uusapan nga lang natin dito is ano ba yung mas maganda? So, console ba? Like Xbox and PS5 or mga gaming handheld katulad nitong Legion Go. Ito, Retroid Pocket Flip 2. So, meron rin ako yung diniscuss ko na nakaraan, yung Aya Neo. Then, syempre, meron ako Nintendo Switch na OLED. So, unahin na natin, guys, yung pros and cons kapag ka gaming console yung pinili mo like PS5 and syempre, Xbox. Unang-unang maganda dyan, guys, syempre, yung power niya. Iba pa rin kasi guys yung graphics na makukuha mo sa gaming console kaysa sa mga handheld. Kasi unang-una guys, malaki yung gaming console. Tingnan nyo naman yung PS5, ang laki nito. Tapos yung Xbox, medyo compact na yung lagay na yan. Pero kung i-compare mo naman yan sa ROG Ally X. And pangalawa guys, yung power kasi na nakukonsume nito is malakas. Kasi nga guys, rekta siyang nakakabit sa may kuryente. Kaya yung mga pyesa guys na pwede mong ilagay sa loob niya is pwedeng pang malakasan talaga. Hindi ka mukha guys sa mga handheld na minsan tinitipid yung mga pyesa na nilalagay dito. Unang-una para kumasya siya dito. Pangalawa guys is yung battery nito ay hindi kaya guys yung ganito kalalakas. So kung gusto mo guys ng pinakamalakas na kayang mag-project ng 4K na resolution, syempre, gaming console ka. Kasi sa mga gaming handheld guys, kahit nasabihin na nila na 1080p to, usually binababa mo yan eh. Up to 900p lang guys yung nilalaro natin dito kamukha sa may Steam Deck OLED. Kasi nga guys, yung kakayahan niya is hindi ganun kalakas kamukha ng mga sa may gaming console. So kung mahilig ka guys sa graphics and syempre sa performance, so syempre, gaming console yung bilin mo. So pangalawa guys na pros ng gaming console, syempre, yung TV. Di ba? Mas malaki guys yung pwede mong paglaruan sa gaming console kaysa sa mga gaming handheld na kamukha nito. So ito guys, pwede mo siyang i-dock tapos magpo-project siya dun sa may pero kasi nga guys, hindi siya kasing powerful ng mga gaming console. Eh, hindi guys kaya nito yung 4K na resolution. Sobrang maglalag to kapag tinaasan mo yung resolution nito kahit nga 1080p minsan, naglalag pa rin to eh. Kahit sabihin mo guys na pwede mo siyang i-connect sa malaking TV, eh hindi pa rin guys sasapat yung power nito para guys mag-project siya ng magandang graphics sa mga TV. Hindi ka mukha guys ng Xbox at syempre ng PlayStation na walang problema sa kanila guys kahit na 4K resolution. Pero itong Xbox guys, si Series S lang to, no? So hanggang 1080p lang yan. Ito naman PS5 guys, isang kaya niyan hanggang 8K. Kung meron kang 8K na TV, no? Kaso hindi pa siya highly recommended ngayon. Kasi guys, ang 8K TV ngayon ay sobrang limited and syempre, sobrang mahal guys ng mga 8K na TV. So ang cons naman guys ng gaming console is unang-una, syempre, is portability. So, hindi mo pwedeng dalhin yan kahit saan. Hindi ka mukha ng mga gaming handheld na ganito. Pwede mo siyang dalhin kahit saan mo gusto. So, pwede ka maglaro sa banyo, pwede ka maglaro sa kotse, pwede ka maglaro sa parke. So, kahit saan, pwede ka maglaro. Hindi ka mukha nito kasi nga kailangan niya ng kuryente at hindi siya pwede guys na battery powered ay hindi mo siya guys malalaro kung saan mo siya gusto. So, kung on the go ka lagi at hindi ka lagi sa bahay mo, syempre, piliin mo is yung gaming handheld over sa may gaming console. So, unang-unang pros nito guys is yun nga, very portable siya. So, kahit saan guys, pwede ka maglaro nito. Pwede ka maglaro sa tren, pwede ka maglaro sa kotse, sa jeep, wag naman, no? Kasi mamaya may snatch to. Sa parke, pwede ka rin maglaro nito. O kahit saan, pwede ka maglaro talaga ng mga gaming handheld na ganito. So in short guys, kung tito gamer ka na nakamukha ako na medyo may edad na, no, mas maganda guys yung ganito. Minsan pa sundot-sundot lang tayo ng paglalaro. Hindi naman tayo katulad dati nung bata pa tayo na naglalaro tayo ng buong araw. Ngayon kasi guys is marami na tayong responsibilidad. Di kamukha nung bata tayo, di ba? Ang responsibilidad lang natin dati is kumain, matulog, tapos ulam. Pero ngayon guys, no, lalo kung may pamilya ka na, no, ang hirap na guys kumuha talaga ng oras
para maisingit mo pa guys yung paglalaro. Kaya nga yung mga kakilala ko rin na nagkameron na sila ng adult money na tinatawag, no? So nabibili na natin yung mga gusto natin. Ang problema naman natin is wala tayong oras. Di ka baka naman ng bata tayo, ang dami nating oras. Kasi wala naman tayong masyadong responsibilidad nga. Ang problema naman dati is wala tayong pera. Kaya yung mga katulad ko guys is nagkakameron ng frustration. Kasi yung mga laruan nung bata, yan, nakita nyo yan, nasa likod ko. Itong Voltes 5 na yan. Ay, ngayon ko lang guys nabibili yung mga laruan na yan. Yan, nakita nyo to? Ang dami kong Funko dito. Tapos ito, nasa taas, oh. Mga Gundam Wing, Death Sight, Heavy Arms, Sandrock, and syempre yung kay Wu-Fei, nandito rin yan. Lahat to guys is mga laruan na mga hindi ko nabili nung bata pa ako. Lalong-lalo na itong Voltes 5 na to, ang laki nito. Nabili ko to sa Toy-Con. Kasi ito yung Laser Sword, then ito yung Power Ranger, Transformers, etc. Ang dami dito mga laruan nung 90s na hindi ko nabili, no? So nagkameron na ako ng pera, saka ko lang siya binili. So balik tayo dun guys sa may topic natin kasi lumalayo na tayo. And pangalawang kagandahan sa akin ito guys is pwede kang mag-multitasking kasi hindi ka masyadong nakafocus sa may TV. So yun guys, nagagawa namin yun. So habang nanonood kami ng TV is naglalaro rin kaming dalawang mag-asawa. So doon naman tayo guys sa mga cons nito. Unang-una guys is babaliktarin ko lang yung sinabi ko kanina. Less powerful siya kaysa sa mga gaming console. Katulad nung sinabi ko dati, desktop versus laptop. Ang desktop guys is kahit na same specs pa ng laptop, mas powerful pa rin guys yung desktop kaysa sa may laptop. Dahil dun guys sa may power delivery. Kasi guys ang laptop at mga gaming handle ang pagkakapareho nila is pareho silang umaasa sa battery. Mas mahina guys yung power delivery na nakukuha nga ng mga gaming handle at syempre ng laptop. Kahit nga guys sa term na power, iba pa rin guys yung power na dinideliver kapag ka syempre rekta doon sa may kuryente. So pangalawa guys na cons ng handheld para sa akin, syempre yung maliit yung screen. So kung gusto mo ng mas immersive na experience, halimbawa naglalaro ka ng Transformers na game, di ba? Siyempre, yung mga robot malalaki, sila Optimus Prime malalaki, kapag ganito lang kalit yung screen mo. So hindi mo siya guys masyadong ma-appreciate. Mas ma-appreciate mo guys yung graphics at syempre mas immersive guys yung experience mo kapag ka mas malaki yung TV na ginagamit mo over dito sa mga maliliit na mga gaming handheld. So conclusion tayo guys, kung gusto mo guys ng malakas na graphics, tapos gusto mo naglalaro sa malalaking screen, and okay lang naman sa'yo na hindi mo binibitbit yung mga games mo, so mas maganda guys, bumili ka ng gaming console. Pero kung ikaw yung katulad ko na walang masyadong time na mag-open ng TV, tapos pautay-utay lang guys yung paglalaro mo, no? Kasi nga marami tayong obligasyon sa buhay, mas maganda guys, gaming handheld na lang yung bilhin mo over doon sa may gaming console. Pero kung may hardware syndrome ka nga nakamukha ko, mas maganda bilhin mo lahat ng gusto mo. Kasi guys, katulad nung karamihan, yung mga payong ewan, ang sabi nila lagi is you only live once. So sabi nila hindi mo raw madadala sa hukayan, totoo naman yun, pero pwede natin ipamana yan sa anak natin guys. Para sa akin kasi guys, no, walang tatalo dun sa memory na may pamamana mo sa anak mo na magkasama kayo naglalaro. So isa pa guys sa suggestion sa inyo, kung hindi talaga yung makapili, syempre piliin nyo is hybrid. So bilhin nyo guys is yung Nintendo Switch. So dumiretso na kagad kayo dun guys sa may Nintendo Switch 2. Pwede siya sa TV up to 4K, and at the same time guys, pwede siya maging handheld na pwede mong dalhin kahit saan. So guys, kung nakatulong naman sa itong video na to na makapagdesisyon, no? So syempre, subscribe ka na rin dito sa my channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga bago kong mga upload ng mga video na kamukha na to. Kasi guys, pangarap ko na maabot ang 50,000 subscriber bago matapos tong taon na to. So hindi na imposible yan kasi meron pa ako isang vlog na magto 200,000 subscriber na yon. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next vlog and goodbye. Shh.